Good morning mga karebo. Magbibigay lang tayo ng tips. Tama-tama kasi naglilinis ako ng ng dashboard, no? Inalis ko yung dashboard, yung mga sulok-sulok na yan. Ito lalo na sa mga aircon, yung mga alikabok na rin dyan, may mga kung ano mga dumi. So isa to sa mga dapat nyo rin ginagawa, no, sa Toyota Revo nyo para hindi rin maantot yung aircon. Hindi puro alikabok. Yan. So kaya rin ako nag-video, magsishare ako ng na-experience ko dito sa Toyota Revo para makatulong sa mga naka-Toyota Revo rin. Okay? So ang madalas talaga na-encounter natin sa Toyota Revo ay siyempre may katandaan na rin yung windshield niya. Windshield rubber. Kapag umuulan o nagka-carwash tayo, no? O nabababad sa ulan yung ating sasakyan, nababasa yung flooring. Pansin niya, nababasa to, pati doon sa kabila nababasa rin. Ang reason niyan, ito yung sa windshield, yung rubber niya. So ganyan paparesell niya siya. No, di ko alam kung magkano parcel kasi di pa nagpaparesell. Kasi ang ginagawa ko din, DIY ko lang naman, dinidikit. Lalagyan ko lang siya ng silicone space sa loob, singitan ko lang. So, pero magpaparubber din ako. Resell din ako ng windshield pag may time. Okay? So, kaya rin ako nag-video. Ito yung gusto kong i-share sa inyo. No? Kapag na-encounter nyo walang check engine, yan, minsan hindi yan lumalabas eh. Siyempre, pag wala yan, hindi nyo makapapa-start yung sasakyan nyo. No? Ang unang check nyo dyan yung fuse. No? Actually nawawmali rin kami dyan ng isang tropa na mekaniko na kaibigan ko na katulong ko rin dito sa pag may problema itong Toyota Revo, katulong ko rin sa pag-aayos. So talaga ang tagal namin itong troubleshoot kahit siya nahihirapan din siya. So chinek niya yung mga fuse dun, okay naman daw. So ako naman sabi ko chinek ko rin na maigi, sabi ko check ko rin. Di porke chinek yan hindi ko na-check. Chinek ko pa rin. So may nakita akong fuse na kung bakit ayaw mag-start at walang check engine yung aking sasakyan. Ang reason, ito mga paps. Ito ang dahilan. Checkin nyo to. Kapag nawalan kayo ng check engine, ayaw mag-start, checkin nyo yung fuse na to. Dito yung banda. Yan, sa part na yan. Makikita nyo yan. Wait lang Yan. Tuturo ko. Yan. Dito makikita nyo dyan. Yan. 30 amperes yan. So, checkin nyo maigi yan. Kasi yung tropa mekaniko hindi yan chinek yan Yung chinek nyo lang yung mga malilit na fuse. So, okay naman yan. Yan. Checkin nyo rin yan. Okay. Putok na yan mga paps. Yan. Ayan. Ewan ko nakikita nyo. Pasensya na sa video. No? Wala tayong magandang camera. Ayan. Putok na yan. Tapos tong isa may corrosion na rin, pinalitan ko na rin. So kapag siyempre nabababad sa basa yung ating flooring, nagkakaroon ng moisture dito sa loob ng sasakyan. So nagkakaroon tayo ng problema sa socket, sa wiring, no? Nagkakaroon ng corrosion yung fuse, yung relay, no? Pag mga paps, paayos nyo na yung windshield rubber nyo. Okay? Nasasakay nyo. Okay? Pag ganun, tapos linisan nyo na rin yung mga socket. Dito. Tanggalin nyo muna yung mga fuse, no, yung relay. Isa-isahin nyo lang muna para di kayo malito. Tanggal nyo, spray, balik nyo agad yung Yung pinang-spray ka na, pinalinis ko yung contact cleaner. Yon. Yung madaling matuyo. Yan. Kasi nagkakaroon ng corrosion. No. Checkin nyo rin maigi. Okay? So, isa na yon sa reason kung bakit tayo mag-start ng ating sasakyan na Toyota Revo kapag walang check engine. Checkin nyo to. Isa to sa checkin nyo. Hindi ibig sabihin na pag wala laging check engine, ito lang lagi. Hindi. Marami kasing mga problema na para-parehas pero ibang parts yung dapat nating chine-check o nagiging problema. Okay? So papakita ko naman isa pang problema, no? Kapag in-start nyo
walang cranking, asing wala, kahit anong susi nyo, asing wala talaga, kahit anong susi nyo, wala talaga, ayaw mag-start. Ito yung pwede nyo checkin. Lipat tayo sa kabilang side, sa passenger side. Pakita ko sa inyo. So ito yun mga paps, yan, mga karebo. Tuturo ko na yan. Itong yan, yung relay na ito na 4-4 ba yan? Yan. Yan yung pinaka starter relay. Kapag may problema kayo dyan, hindi talaga mag-start yung Toyota Revo nyo. Yan, isa rin yan sa mga chichikin nyo. Kapag ayaw, kasing wala talaga, totally walang redondo, yan yung una nyo chichikin. Okay? So ito, kaya ka rin ako nag-video kasi sinamantala ko rin na kalas na yung paglilinis ko, at please makikita nyo kasi hirap talagang kalasin ito. Ang daming mga tornilyo pero okay lang, nasanay na rin naman tayo na kalasin to, at kailangan natin to gawin para hindi tayo bigyan ng problema. Okay? Sa isa pang dahilan kung bakit nagkakaproblema rin, yung nga tumutulo dito yung mga tubig ulan or kapag nagkaharwas tayo, kapag ganon, try nyo muna linisan yung mga socket, yung wiring, no? Spray nyo lang ng contact cleaner, tapos patuyuin nyo, tsaka nyo ilitry. Okay? Kasi nagkakaroon ng corrosion nga, gawa na nakukulob yung moisture kapag nababasa yung flooring ng ating sasakyan. So ano pa ba, ayun lang muna mga karebo, at sa mga susunod natin video, kung ano pa yung pwede kong i-share na sa inyo about sa problema na na-encounter natin sa Toyota Revo. Sa ngayon ito, naglilinis lang ako ng para sumabas-bawasan yung dumi. Kasi pag nag-aircon ka, higop mo lahat yung masisingot mo yung mga alikabok na naipon dito. So yun lang mga karebo, maraming salamat sa panonood nyo, at sana may napulit kayong kaalaman kahit papano. Kaya lagi, God bless. Supportahan nyo naman yung YouTube channel ko, at i-like and share nyo rin. Maraming salamat. Bye bye. Kaya lagi.